Ubod. Makaradol, Fred Padernos, Istorya Pakaradol. Ang lalakas ng loob ng mga terorista dyan sa Maguindanao nitong linggo, may dalawang truck convoy ng mga sundalo, mga scout ranger, ang nagbibiyahe dyan sa highway nang ito ay sundan ng riding in tandem na nakamotorsiklo at biglang hinagisan ito ng granada. Mabuti na lang at yung driver ng sundalo na truck ay mabilis at matinik siya. Agad niyang nailihis ang sasakyan, nakaiwas at nang sila ay makaiwas na, sumabog sa kalsada yung granada. Kaya lang dahil sa mga splinters, yung mga nagtalsikan ng mga bubog at mga bakal mula dyan sa granada, ay mayroong pa rin tinamaan na mga kasapi ng mga sundalo at nang maging ang mga sibilyan na may kikita ninyo yan, may dumadaan na naglalakad at may naka-tricycle. Yung mga sibilyan na yan na malapit doon sa sinabugan ay yan ang mga nasugatan at dyan sa mga malapit pa na area. Doon ito sa sentro mismo ng Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Gaya ng inyong nakikita, nagbibiyahe yan. Ayan o, itong mga balita na nailathala na ng mga national television. At kinunan din natin. Ito, tingnan mo. Yung dalawang truck ng sundalo ay nagbibiyahe ng ganyan. Tapos bigla may susulpot na naka-riding in tandem na nakamotorsiklo. At ayun, naghagis ng granada at biglang U-turn at ilang segundo pa, ayun, sumabog na ang granada. May iba pang video na sumunod dyan, nagkaputukan. At merong sumunod na mga video na hindi natin nakuha dito ay merong ginawang operasyon ang ating mga otoridad na joint operation naman ito ng mga pulis at ng mga army. At ayon sa mga ulat na lumabas sa balita ay dalawang mga sundalo ang nagtamo ng mga sugat dahil dyan sa mga splinters na nanggaling sa granada, habang tatlong mga sibilyan naman ang nagsugatan dyan sa pananambang na yan gamit ang inihagis na granada. Hanggang sa huling nabasa natin ng mga balita ay hinahanap pa ng mga otoridad itong mga responsable na yan. Yan mga mukha na yan. Yan, nakikita ninyong yan sa inyong mga screen. Ito yung dalawang riding in tandem na naghagis ng granada papunta doon sa mga truck ng sundalo. Nako, mabuti na lang at hindi na-shoot doon sa truck ng mga sundalo. Ay kung talagang na-shoot yun, ay maraming nasasawi dyan na mga sundalo. At pero medyo sa tingin ko medyo nagkulang ang alertness ng ating mga sundalo. Bakit hindi nila namalayan na sinusundan sila at nag-iiba ang kilos ng nakamotor? Dapat dyan, lalong-lalo na itong nasa huling bahagi ng sasakyan na may mga armas naman, dapat dyan na laging naka-alerto yan. Nabanatan sana yung dalawang riding in tandem pagkatapos makita na may inihagis na granada. Kaya lang ganun talaga. Minsan masingitan ka, kaya dapat talaga laging alerto pagka lalong-lalo na dyan sa lugar na yan. At ngayon ay nakilala, napag-alaman ng ating mga otoridad na itong dalawang mga suspect na ito ay bahagi pa ito ng teroristang grupo na Dawla Islamiyah. Sila itong natitira pa, ay mayroon pa palang natira. Sila daw itong natitira pa na mga membro ng Dawla Islamiyah, isang teroristang grupo na nandyan sa Maguindanao del Sur. At sa mga pangyayaring ito, nagtutulungan ang Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM at ang 6th Infantry Battalion ng Philippine Army. Ay siguradong talagang hanapan ito ngayon. Hindi ito palalampasin na ganyan, gagalugarin yan. Lahat ng pwedeng pagtaguan ng mga membro na yan ng Dawla Islamiyah. At tinitiyak natin na hindi titigilan ito dahil sa kanilang krimen na ginawa dyan sa kanilang panghagis ng granada sa ating tropa
ng gobyerno. Kita mo yon, parang iniisi-isi lang nila dyan ang mga ganyan na mga krimeng granada, pangahagis ng granada. At nadamay pa yung mga walang kinalaman sa kanilang ginawa. Para sa ating mga pulis at sa ating mga sundalo dyan, sa lahat ng tropa ng gobyerno, dyan sa nangyaring ito sa Maguindanao del Sur, partikular sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur, ay mag-iingat-ingat tayo. Kasama na dyan na mag-iingat dapat ang ating mga sibilyan. Pag meron tayo nakikita dyan na mga aali-aligid sa atin na hindi natin mga kilala ang mga pagmumukha, lalong-lalo na itong mga naka-riding in tandem na mga patakip-takip ang mukha, halos mata lang ang nakalabas, naka-helmet, naka-bonnet at naka-jacket na talagang itinatago ang mukha at mata lang ang nakalabas, paikot-ikot sa area na parang mahinahanap na karayom, wala naman, ay talagang mag-ingat-ingat kayo at baka yan ay gagawa ng kasamaan, ng krimen sa inyong lugar at nang maging alerto at makaiwas sa mga ganyan. Agad-agad na-report ang mga ganyan sa ating mga otoridad. Sisilipin natin sa susunod na mga balita kung anong mga development sa kasong ito. At sa ngayon, yan na muna ang ating Istorya Pakaradol. Yan ang ating makaradol na balita. Dito lang yan sa Radyo Abante is JTV.